sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it. And let the maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC Treaty, Article 89, Article 92. Babasahin ko na the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Whether that's right or wrong, you have taken a political position. You have not told me how you arrived at that. And some of my good friends are doing that. I know what you want. I share what you want, accountability, etc. Pero somehow, kailangan medyo principled tayo. So, by the way, Monday lalabas yung aming decisions. And we will be, I think you will see how different our views are. Na hindi sinasabi nila. Yung ponente, hindi ko muna sasabihin. Definitely, hindi na ako. But I have a separate opinion, which I hope that you can also take time to read. But I enumerated, ano ba yung basis? Okay. But the point there is, we need to educate better. Alright mga kababayan, so gawan po natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion dito po sa naging interview po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, no, ng Supreme Court. At itong Lunes nga daw po ay maglalabas sila, no, ng kanilang desisyon. At wala siyang malino na mention dito eh. Hindi ko alam kung putol ba itong video na to or pinaka-highlight lang. Pero sa tingin ko yung pinag-uusapan dito mga kababayan is about sa ICC or yung tungkol kay Senator Bato de la Rosa, no, na hinainan ng warrant of arrest from the ICC. So marami kasing nagtatalo dyan mga kababayan dahil nga matagal na pong nag-withdraw ang Pilipinas dito sa Rome Statute, which is yung treaty ng ICC noong ano pa yan March 17, 2019. So nung March 17, 2018, so formal nang inihayag ng gobyerno yung kanilang pag-withdraw. Tapos kasi may 1 year rule daw na nabasa ko, parang ganun, correct me if I'm wrong, na magiging effective daw yung withdrawal. So March 17, 2019, doon na naging effective yung withdrawal natin sa ICC. So ayun yung kina-question mga kababayan ng, of course, bilang isang supporters ni PRRD ng Duterte ay mapapa-question ka talaga, no, na bakit up until now magsaserve ka pa rin ng warrant of arrest na pinapakita mo yung jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. So ito yung dapat ipaliwanag talaga ng Korte Suprema, no, ang kataas-taasang hukuman dito sa bansang Pilipinas, na ito na siguro yung last natin resort, no, kung saan tayo tatakbo talaga at sila yung huling-huling masasandalan ng mamamayang Pilipino. At ito nga po yung magiging desisyon ng Korte Suprema sa Lunes, no. At dito nasabi din po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen yung pagkakaiba-iba ng principle ng mga abogado ngayon. Kasi nga sinabi niya na ang mga abogado ngayon, syempre may kanya-kanyang politika, may kanya-kanyang kulay, no? Syempre doon sila sa kanilang mga bias. Yun lang naman yung doon na minsan daw hindi na daw nila binabasa yung constitution, kung ano talaga yung nakalagay doon sa constitution, kahit na ito ay talagang masakit, no, na katotohanan. Kasi kung susundin mo talaga yung constitution mga kababayan, talagang kahit ikaw ay may pinapanigan, masakit man o hindi, susundin mo talaga at susundin yun kung ganun yung prinsipyo ng isang abogado. So ayun mga kababayan, kasi maraming Pilipino talaga ang nag-aabang 'di ba? Kasi kapag isinuko natin yung ating soberanya sa ibang bansa, parang pinakita mo na lang na ano bang meron ang Pilipinas, ano bang kakayanan ng ating hukuman dito sa Pilipinas, fully functional naman yung ating justice system dito, 'di ba? So nakakahiya na isuko mo
yung soberanya ng isang bansa at ibang bansa yung mag-aano sa'yo, kumbaga lilitis, 'di ba? So napanood niyo naman siguro yung speech ni Trump, no, yung presidente ng US na hindi nila kinikilala ang ICC at hindi sila makakapayag na merong American citizen, no, na kunin nila at sila ang lilitis. Kung sinong may karapatan dun mga kababayan ay tanging Americans lang, no? Tanging ang Amerika lang yung may-ari na ah, siya yung magparusa o sino yung dapat masunod, no, sa kanilang ruling pagdating sa batas. So dapat ganyan yung paninindigan ng ating ng ating bansa, ang ating gobyerno, no? Kasi parang pinapakita natin sa ibang bansa yung pagiging imbalido ng ating hukuman. Nakakahiya naman sa mga abogado na nagsunog ng kilay, nagpagod, no, upang sila ay makatapos ng pag-aaral at magkuha yung propesyon nila bilang abogado, tapos all of the sudden wala tayong tiwala sa ating justice system. So hindi ganoon. Hindi naman din ako against, no, kung nagkamali man si Senator Bato or si dating Pangulong Duterte sa kanilang kapanahunan nung sila ay nasa administrasyon. Wala namang problema dun mga kababayan, eh. Ang importante lang dito sila humarap, dito sila litisin, kapwa Pilipino dapat mga kababayan at sa bansang Pilipinas dapat sila, no, na litisin. At kung sila ay may pagkakamali talaga at mapatunayan talaga, dito sila ikulong, no, dito sila magbayad ng kanilang mga nagawang kasalanan at hindi sa ibang bansa. So ayan mga kababayan, no, sana malinaw sa inyo 'yan na hindi tayo namimili, no, hindi tayo selective pagdating diyan. Pero kailangan din naman natin na ipaglaban yung karapatan nating mga Pilipino kasi kung ito nagagawa na nila sa mga nasa posisyon, no, kagaya ng senador, dating pangulo, how much more pagdating ng panahon, no, na kapagka tinolerate natin yung mga ganitong bagay, baka kahit simpleng mamamayang Pilipino basta-basta na lang puwedeng ipadala sa ibang bansa at dun hatulan, dun ikulong, 'di ba? So, parang dapat unang magpoproteksyon sa'yo bansang Pilipinas, 'di ba? Kaso kaya lang mga kababayan itong pulitika talaga nagagamit talaga sa ano, political war, 'no? Wala na yung alam mo yung mga panahon na sila ay nangangampanya, 'no, maraming mga pangako para sa mamamayang Pilipino. Pero until now mga kababayan, ano ba yung napapala natin sa kanila? Wala na tayong napapanood tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, tungkol sa kasiguraduhan sa healthcare system, sa education, sa infrastructure. So wala na. No, yung mga nababalitaan na lang natin puro impeachment, puro ICC, puro pulitika na lang, 'no? Wala na talaga yung totoong problema na sinusolusyunan ng ating gobyerno kagaya ng pagtaas ng inflation na grabe mga kababayan, 'no? Pagtaas ng dolyar kontra sa piso. So, napakarami na ng business, 'no? Local man 'yan or international, yung ayaw ng mag-invest, nawawalan na ng confidence na mag-invest dito sa Pilipinas. At ngayon nga 'di ba may mga proposal pa nga yung DTI na parang hingian o dagdagan ng permit, singilin ng permit yung mga small o yung mga SMEs, no, yung mga maliliit na negosyo na magpe-place ng ads. So grabe, malaking burden 'yan kasi bilang isang negosyante din mga kababayan, no. Malaking bagay 'yun, no. Imbis na makatulong yung gobyerno sa mga maliliit na namumuhunan, mas lalo silang nagiging pasakit, no, sa ating mga ordinaryong entrepreneur. Kaya ito'y dapat yung mga totoong tututukan ng ating gobyerno at bigyan ng kasiguraduhan, bigyan ng malinaw at konkretong sagot yung totoong problema ng bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino. So hindi yung ganito. Kaya thankful tayo dahil magsasalita ang Supreme Court upang maintindihan yung constitution, no, na aralin at unawain, no, hindi lang yung basta kung ano yung pinaniwalaan mo, yun na lang yun at magi-stick na tayo doon. Hindi. Kailangan i-educate talaga. Tama itong sinabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na dapat talaga mas ma-educate pa ang bawat isa sa pag-interpret sa konstitusyon ng ating bansa. So again, maraming maraming salamat mga kababayan. Comment down below kung ano yung opinion nyo tungkol dito.